Hello mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, mag-phone comparison tayo ng mga may bentang budget Android smartphone today na pwede nyo ma-purchase ngayong holiday season. So Tecno Spark Go 1 versus the Oppo A3X. Ano kaya magandang i-purchase ngayong 2024 going 2025? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, for this video naman, nag-decide ako i-compare yung dalawang mabentang smartphone today, the Oppo A3X and the Tecno Spark Go 1. So yun nga, ito yung mga budget smartphone today. At syempre marami rin nagde-decide alin man dito sa dalawang smartphone na to ang pwedeng ma-purchase ngayong holiday season, going 2025, kung ano ba magandang gamitin. So kung mapapansin nyo naman, clear dito na when it comes sa affordability, mas mura talaga ang Tecno Spark Go 1 compare sa Oppo A3X. So, nag-decide kasi ako i-compare sila kasi hindi naman sila nagkakalayo ng presyo. Mga few thousand of pesos lang. And yung specs sila, to be honest, hindi rin nagkakalayo. So, si Tecno Spark Go 1 ay merong range siya ng presyo niya, 3 to 4,000 plus pesos. Meron siyang 3GB 64 at 4GB 128. So, yung 3GB 64, nasa 3.5 yan nung SRP niya or launch date. Tapos, yung 4GB 128 nasa 4 plus yan or 4.5 pesos yung kanyang presyo. To be honest kasi medyo magulo talaga mga presyo ng Transsion smartphones. Minsan iba-iba, minsan yung SRP iba-iba. Tapos yun nga, pag bibilin dito sa Shopee Matic, mas mura siya. At sa official store ni Tecno sa Shopee or sa Lazada, mas mura talaga pag bibili niya sa online. Binibigay kong price yan, yung mga estimated price nila when it comes yung presyo nila sa mall. Si Oppo A3X naman, pareho sila ng variant lang 4GB 64 at 4GB 128. Pero si Oppo A3X kasi medyo expensive siya, nasa expensive side siya, nasa 5 to 6,000 plus pesos yung kanyang presyo. Take for example, yung SRP ng Oppo A3X na 4GB 64 is 5,499, tapos yung 4GB 128 is almost 7,000. SRP po yun ha. Medyo iba naman din ang usapan when it comes sa Shopee. So, chinek natin siya sa Shopee, yung Oppo A3X, yung 4GB. Yes, ganun pa rin siya, to be honest. Ang presyo niya is 4,999 and 6,499 for the 4GB 64 and 4GB 128. Kung mapapansin nyo, when it comes sa presyo ng dalawang smartphone na to, magkalayo sila. Meron silang range na few thousand of pesos, pero pagdating sa RAM at ROM, almost the same lang naman yung mga offer nilang variant na 4GB 64 at 4GB 128. Yung Tecno Spark Go 1, sinerch ko yung 4GB 128 niya, nasa 4.3 lang mga J-Vlog. Tama. Nasa 4.5 lang yung range niya. Tapos yung 4GB 64 nasa 3 plus lang yung range. So, when it comes sa RAM at ROM niya, definitely pareho lang naman sila. Pero mas, when it comes sa affordability, dito tayo sa side ni Tecno Spark Go 1. So, yun. Kaya, tulad na sinabi ko, maganda sila i-compare dahil yung mga specs sila hindi nagkakalayo. Pero when it comes sa presyo, few thousand of pesos ang kanilang difference. Kaya magandang i-compare sila para ma-share ko rin sa inyo yung thoughts ko about dito sa dalawang smartphone na to at ano ba yung magandang i-purchase sa kanilang dalawa. So next dito tayo sa mga advantages sila. Unahin muna natin yung display. So pagdating sa display, hindi sila nagkakalayo to be honest when it comes sa specs. Dahil pareho sila ng screen size na 6.67 inches at pareho sila ng resolution na HD Plus 720p by 1600 pixel. Nagkaiba pa sila dito sa refresh rate. Dahil yung mas mura po na Tecno Spark Go 1, mas mataas po yung refresh rate na ma-offer niya compare sa mas expensive side na Oppo A3X. Yung Oppo A3X kasi ay naka 90Hz screen refresh rate. Si Tecno Spark Go 1, guess what? Naka 120Hz screen refresh rate. So, clear winner when it comes sa display, yung mas affordable na Tecno Spark Go 1. Number 2, sa OS. Sa OS, medyo magkaiba rin. Pareho silang Android 14, yes, pero disadvantage ng Tecno Spark Go 1 is Android 14 Go edition siya compare sa Oppo A3X na Android 14 full Android OS siya. So yan yung isang disadvantage ng Tecno Spark Go 1 sa mga ibang competitors niya ng mga budget smartphone. Maganda yung specs ng Tecno Spark Go 1 pero hindi natin alam bakit ginawa pang Go edition to ni Tecno. So syempre, mas piniprefer ng ibang consumers yung full Android OS compare sa Go edition. Pero to be honest, pag gagamitin nyo tong Go Edition dito sa Tecno Spark Go 1, okay naman gamitin yung mga apps na full versions. Like Facebook Messenger, okay rin naman yung chipset niya, very snappy rin naman, kaya hindi naman siguro mag-a-affect yan when it comes sa mga full version na mga apps. Kasi syempre, ang Go Edition naka-design yan
for low-power chipset para mas gumana sila ng maganda or ma-operate sila ng maganda when it comes sa mga apps. Pero when it comes kasi sa chipset ng Tecno Spark Go 1, nakikita kasi natin yung chipset na yan sa mga ibang brands na naka-full Android OS na wala naman ding any problems, di ba? Kaya okay na okay rin naman gamitin yung mga apps. Pero syempre, may mga certain limitation when it comes sa Go Edition. May hindi tayo makikita sa Go Edition na makikita natin sa full Android OS. At meron din mga ibang apps na hindi support ng Go Edition. So yes, may limitation talagang Go Edition na isang disadvantage ng Tecno Spark Go 1. So next sa chipset. Sa chipset, Unisoc versus Qualcomm Snapdragon. So si Tecno Spark Go 1 ay merong Unisoc T650 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz compare sa Oppo A3X na naka Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.1 GHz at Adreno 610 siya. So to be honest, yung Adreno 610 is all GPU na yan, and especially din itong G57 din na makikita rin natin sa Unisoc T615. So when it comes sa GPU ng dalawang smartphone na to, I'll prefer the GPU of the Tecno Spark Go 1 dahil G57 siya. Pero yung clock speed, mas advantage yan ng Oppo A3X dahil 2.1 GHz. So mas mabilis yung clock speed niya compare sa clock speed ng Oppo ng Tecno Spark Go 1 na 1.8 GHz. When it comes sa chipset, pareho meron ako nagustuhan sa kanila. Sa Oppo A3X is clock speed. Sa Tecno Spark Go 1 is GPU. Next naman sa camera. Sa camera side naman, when it comes sa specs, clear winner dito ang Tecno Spark Go 1 dahil meron siyang main camera na 13 megapixel compare sa Oppo A3X na 8 megapixels. Same din sa front, 8 ang front ng Tecno Spark Go 1, 5 ang front ng Oppo A3X. Siyempre, specs-wise, clear winner dito sa spec sheet si Tecno Spark Go 1 dahil mas mataas ang megapixel niya. And for me, mas piniprefer ko rin yung design ng Tecno Spark Go 1 kasi to be honest, mukha siyang iPhone 13, 14, or 15 na meron diagonal shape camera module. So, yan din yung unang mapapansin niya sa smartphone na to when it comes sa camera niya. Mukha siyang iPhone pag malayuan. So, again, clear winner when it comes sa camera specs ang Tecno Spark Go 1. Next, sa speakers. Sa speakers, again, clear winner na naman ang mas affordable smartphone which is sa Tecno Spark Go 1 na meron dual stereo speakers compare sa Oppo A3X na single speaker lang siya na pwede nating i-boost yung single speaker niya ng beyond 100% volume. Pero dito kasi sa Tecno Spark Go 1, dalawa speakers niya. Siyempre, mas piniprefer ko yung dalawang speakers kasi mas maganda po ang bass quality niyan compare sa single speaker na sobrang lakas pero isang speaker lang na medyo nakaka-affect yan sa bass quality. So, ayun, clear winner when it comes sa speakers ang Tecno Spark Go 1. Next, sa design mga ka-J-Vlog. Sa design, to be honest, for me, pareho sila maganda. Pero kung pipilitin ako mamili between sa dalawang smartphone na to when it comes sa design, to be honest, I'll go for the Tecno Spark Go 1 din. Dahil mukha siyang iPhone. So, sa mga consumers na naghahanap ng Android na mukhang iPhone na pwede lang pang-flex or for aesthetics, so, maganda talaga or makakuha ng attention etong smartphone na to which is a Tecno Spark Go 1. So, for me, design, mas gusto ko ang Tecno Spark Go 1 din. At ang pinakala sa battery and charging rate. Battery and charging rate, ibibigay natin to sa Oppo A3X dahil si Oppo A3X, 5.1 po ang battery niya at meron siyang 45 watt fast charging compare sa Tecno Spark Go 1 na very basic na 5K battery with 15 watt fast charging. So, ayan. Maganda rin kahit sa ganitong mga below 5,000 or 6,000 smartphone na kapag-offer nga si Oppo na mas mabilis sa charging rate. Kasi usually, to be honest, yung mga ganitong smartphone na nakikita natin sa ganitong presyo, in-offer is 18 watts. Yes, 18 watts is fast charging naman. Pero, syempre, mas parang gumaganda na kasi ngayon na in-offer ng ibang brands is 33 watts or even 45 watts na makikita natin dito sa Oppo A3X. So, again, when it comes sa battery and charging rate, panalo po dyan ng Oppo A3X. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between the Oppo A3X and the Tecno Spark Go 1. So ako tatanungin, kung papipiliin ako dito sa dalawang smartphone na to, ano ba ang pipiliin ko? Yung affordable ba na Tecno Spark Go 1 or the Oppo A3X? To be honest ako, ang pipiliin ko dito sa ating phone comparison or clear winner dito sa ating phone comparison, nakakagulat, is yung mas affordable na Tecno Spark Go 1. Unang-una dyan, lalo na dito sa Philippines, ang advantage ng Tecno Spark Go 1 is yung affordability. Yung presyo rin kasi ang titingnan din ng mga ibang consumers when buying a smartphone, lalo na today, napakamura lang ng 4GB, 64GB ng Tecno Spark Go 1, 3.5
compare mo sa Oppo A3X sa 4GB, 64GB na merong presyo na almost 5K. So, syempre, yung 1.5 is malaking bagay yan sa mga ibang consumers, malaking tipid yan. Tapos, kung mapapansin nyo, yung mura pa, mas marami pa mga gandang advantages compared dito sa mas expensive na Oppo A3X. Yun nga, iilan lang naman ang advantage ng Oppo A3X ito sa mas affordable na Tecno Spark Go 1. Yung battery lang talaga at fast charging rate. Chipset is okay rin naman yan, snappy rin naman yung Oppo A3X when it comes sa chipset. Nakapaglaro na ako dyan ng mga few games like MLCOD, Farlight 84, at mga iba pang games. Okay rin naman siya for casual gaming, ayan, yung mga modern games today. Pero when it comes sa heavy gaming, syempre itong dalang smartphone na to, expect nyo na hindi po to for gamer or mga heavy gamers. Pwede to mga modern games lang like MLCOD, mga Farlight 84, mga ganyan. Okay yung mga ganyang games dito sa dalawang smartphone na to. Pero Genshin, lowest lang talaga expect nyo na yan. Kaya, ang pinaka-main disadvantage lang talaga ng Tecno Spark Go 1 is Go Edition siya. Pero again, tulad ng sinabi ko sa earlier part ng video, na-try ko naman na itong Tecno Spark Go 1, lahat naman ng apps na full version or hindi yung light version, ay gumagana naman perfectly dito sa Tecno Spark Go 1 kahit na naka-Go edition siya. So kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, ilalagay ko po yung link sila sa description box. Ang ano kasi sa Oppo A3X, yung 4GB 128 niya, super expensive, nasa almost 7K, di ba? Pero yun nga, makukuha nyo to minsan ng sale. Baka, nung sale kasi to, pumalo na lang ng 4 to 5 plus na lang Oppo A3X. Tapos, syempre, mas bumaba rin yung Tecno Spark Go 1, nag-2.8 pa lang ata yan, to 4,000 lang. Kaya, again, kung imagine niyo yung 4GB 128 din and 4GB 128 ng Oppo A3X, yung 4GB 128 ng Tecno Spark Go 1 is 4,500. Sabihin na natin 4,500. Tapos, sa Oppo A3X is 7,000. So, few thousand of pesos, syempre napaka-importante yan sa iba. Pero siguro kung yung 7,000 pesos ng Oppo A3X, kung in-offer nila is 8GB 256, napakasulit niyan. Pero, 4GB 128, to be honest, hindi na perfect fit sa ganyang presyo na almost 7,000 pesos. At least 6GB of RAM na i-offer or 8GB of RAM. 4GB is a big no-no na yan sa 7,000 price segment na smartphone. So again mga ka-J-Vlog, maganda rin naman ng Oppo A3X dahil naka full OS version siya. Maganda yung design, maganda yung camera. Pero kung papipiliin ako dito sa dalawang smartphone na to, syempre I'll go for the Tecno Spark Go 1.